Sino po ang palaging nagpipray na kayo po ay i-bless ng Panginoon? Sino yung pagkagising ng umaga, ikaw ay nagpipray, "Oh Diyos ko, pagpalain niyo po ang aking buhay sa araw na ito." Meron po ba? Ganun ba kayo palagi? Pagkagising sa umaga, dinidipan niyo ang inyong mga kamay, declaring the goodness of God. "Lord, Diyos ko, tulungan niyo po ako. Sa araw na ito, pagpalain niyo po ako." Or pagkagising sa umaga, "O Diyos ko, ano na ang nangyari sa buhay kong ito?" Puro reklamo, meron ba? Alam niyo po, lahat ng tao ay nangangarap at pinapangarap na umunlad ang buhay at pagpalain ng Lord ang buhay. Amen? Pero para bagang kabaliktaran sa nangyayari sa bansang Pilipinas, kasi nga, ang iba ay nagpapayaman, mayaman na nagpapayaman pa sa pangungurakot. Pero tayo mga anak ng Diyos, tayo umaasa na ang Diyos nating pinaglilingkuran ay Diyos ng pagpapala. Amen? Yes, hallelujah. Kaya nga kanina bumati kayo ng Merry Christmas at pagpapalain ka ng Diyos. Naniniwala po ba kayo pagpapalain ng Lord? Ang ating pong talakayin ngayong umaga ay blessed to be a blessing. Pakisabi nga, sabay-sabay, pakibasa. Blessed to be a blessing. Nagpipray ba kayo na, "Lord, pagpalain mo ako. At ako lang." Ang dapat kong panalangin, "Lord, pagpalain mo ako, i-bless mo ako para ako ay magiging blessing sa iba." Amen ba mga kapatid? Sino dito na pag kumain po kayo ng isang kainan, nakakaubos po kayo ng isang manok? Mag-isa. Isang manok po, mag-isa. Yan. Wala pong ni isa rito na kayang ubusin ang isang manok o dalawang manok sa isang kainan. Buhaya lang po ang nakagagawa nun. Mga kapatid, ibig sabihin, ang mga blessing na ipinapadaan sa iyo ng Panginoon ay hindi lang para sa iyo, kung hindi para sa ibang nangangailangan. Amen? Praise the Lord. Ang sabi rito sa Book of Genesis, overview, the Book of Genesis is the first book of the Bible, detailing the creations of the world in the early history of the humanity. It covers key events like the creation of Adam and Eve, the fall of man, the great flood, and the origin of the different nations and languages, before shifting to focus on the lineage of Abraham and his descendants, Isaac, Jacob, and Joseph. That's the overview of the whole book of Genesis. Pag sinabing Genesis, ang ibig sabihin ng Genesis is the beginning. The beginning of what? The beginning of all things. The beginning of all things, the creations of the human being, the fall of man, the beginning of sin, the beginning of life, the beginning of flood. Mga kapatid, lahat ng beginning, the beginning of languages, ay nandyan po lahat sa Book of Genesis. Ang Book of Genesis, nahati po sa dalawa yan. From chapter 1 to chapter 10, may kinalaman po yan sa creation account. From chapter 11 to chapter 30 plus, or napakahaba po niyang kapatid, hanggang 50, ay tumutukoy po yan sa history ng human being. Kaya nahahati po sa dalawa ang Genesis. So lahat po yan ay nandyan sa Genesis, the beginning of all things. Now, ang sabi sa verse 1, look at your Bible in verse 1, "Now the Lord said to Abraham, Go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you." Sino ang nag-command? Kay Abraham? Si Lord. Si Abraham ay nakatira po sa Haran.
Originally, ang lahi ni Abraham ay hindi po believers. Ang tatay ni Abraham ay sumasamba po sa Diyos ng mga ilog. Hindi sila mga believers ng Diyos, kapatid. Pero si Abraham tinawag ng Diyos. Si Abraham, kapatid, ay ama, tinaguriang. He is the father of faith for many nations, for 7 continents. Si Abraham po ay kinikilala ng mga Islamic nations. Ang tawag sa kanya ay Father Abraham. How many children? Sabi nga nung kinanta namin nung high school, Father Abraham with 7 children. Naalala mo, Pastor? Sabi ko, ba't 7 children? Yung pala nagre-represent sa 7 continents, Pastor. That kahit the Jewish world and the Islamic world ay kinikilala po si Abraham. Kaya mayroon po tinayo si Trump noong kapanahon, noong unang termino ni Trump, mayroon silang tinayo na Abraham Accord. Why? Ito mga Muslim brothers ay kinikilala nila na ang kanilang ama ay si Abraham. Ang mga Jewish people ay kinikilala po na si Abraham ang kanilang tatay. How about the Christians? Sino si Abraham sa atin? Romans chapter 11 verse 10 hanggang verse 15, kapatid. Ang mga Gentiles dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita tinanggihan si Kristo because of the Lord Jesus Christ, tayo ay isinugpong sa lahi ni Abraham. Kaya ikaw, by faith, even though you are a Gentile, you're not a Jews, ikaw ay isinugpong sa lahi ni Abraham. Amen po ba? Kaya kinikilala natin that Abraham is the father of many nations, father in faith, mga kapatid. Ang sabi ng Lord kay Abraham, Abraham, umalis ka sa iyong bansa, isama mo ang iyong mga anak, isama mo ang iyong tatay, isama mo ang iyong asawa, ang iyong mga katulong, ang iyong mga tauhan, pumunta ka sa lupain na aking ipapakita sa iyo. Alam niyo po, si Abraham nung tawagin, verse 4, verse 5, verse 6, Abraham nung siya tawagin, kapatid, ay ng Diyos isa'y nasa edad na 75. Kaya mga iba na pag tinawag ng Panginoon, sasabihin sa atin, ay pastor, matanda na ako eh. Bahala na yung mga bata-bata dyan. Sila na lang. Take note na si Lord pag tumawag, wala sa edad. Amen? Si Jeremiah tinawag at the age of 17. Si Joshua nung tinawag at the age of 19, 18, kapatid. Napakabatang mga tinawag ng Lord. Pero mayroon din tinawag ang Panginoon ng mga matatanda na, katulad kay Moses. Si Abraham tinawag sa at the age of 75. Kaya pagkasabi sa katabi mo, may pag-asa ka pa, kapatid. Ha? Ay, pastor, masakit na ang tuhod ko. Ang balakang ko. May pag-asa ka pa. Amen? Kalabaw lang ang... Yan. Ha? Si Lord, sabi ng Lord, pumunta ka ron. At alam niyo po, ito si Abraham, kapatid, na tinawag ng Panginoon, hindi po siya mahirap. Siya po ay mayaman. May mga katulong. Merong 300 na tauhan si Abraham. May mga sundalo si Abraham. Napakayaman ni Abraham nung siya tinawag ng ating Panginoon. Hindi siya naghihirap. Ano ang pangako ng Lord? Ipapakita ko sa iyo ang lupain na ibibigay at ipapamana ko sa iyong mga lahi. Wow! Ano ginawa ni Abraham? Si Abraham po ay sumunod. Ang sabi sa verse 2, and I will make and I will make you a great nation, and I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing.
Anong promise? Si Abraham, mayaman nga siya doon sa Haran, pero ipinakita ng Panginoon, gusto ng Lord na i-level up ang blessing ni Abraham. Ano sabi ng Lord? I will make of you a great nation. Imaginin mo po, sa pamamagitan ni Abraham, si Lord magkikreate ng isang dakilang bansa. Yun po ay ang Israel ngayon. Bakit dakilang bansa? Number 1 po ang Israel pagdating sa technology. Ang advance ng Israel sa technology compare sa US 40 years. US ha? Ang advance ng US sa atin ay 20 to 40 years. Gaano kalupit ang Israel, mga kapatid? Ang Google, matagal na nilang ginamit. Ilang taon na nilang ginagamit bago nilabas at bago pinagamit sa US. Ngayon, mayroon silang mineral water na hindi na po galing sa ilog. May mineral water sila na galing sa air. Ang kanilang mineral water. And then yung mga gasolina, kapatid, na naiipon nila ulit, yung mga lumilipad na mga usok, nai-evaporate ulit, naiipon ulit nilang langis. Ganong kalupit ang bansang Israel. I will make you great nation. Dakila ba ang bansang Israel? Sa technology, walang uobra. Sa armaments, walang umuobra. Pero alam niyo po kung ilan lang sila? 7 million lang sila sa kanilang population. Grabe ang promise ng Lord. Yes, mayaman na si Abraham. Pero gusto ng Lord i-level up ang blessing ni Abraham. Anong promise? I will make of you a great nation. And I will bless you and make your name great. Naging dakila ba ang pangalan ni Abraham? Naging dakila. Bakit? Kinikilala ng mga Islamic nations, kinikilala ng Jewish state, kinikilala, kapatid, ng mga Christians ang pangalan ni Abraham. Tinawag si Abraham at the age of 75, mga kapatid. Ang sabi rito, your name great so that you will be a blessing. The calling of Abraham, hindi lang para sumikat at dumakila ang kanyang pangalan. Ang calling ni Abraham is to bless all the families of the earth. Anong klaseng blessing yan, Pastor? Mamaya makikita natin. Verse 3. Ang sabi sa verse 3, kapatid, I will bless those who bless you. That's the blessing of Abraham. Lahat ng mga nagbibigay pagpapala kay Abraham ay pagpapalain ng Lord. Amen po ba? Yeah. Ano pa? Sabi rito, in him who dishonors you, I will curse. Kapag ka hindi ka inirespeto, susumpain ko sila. So anong dalangin ni Abraham? Blessing and curse. Ay lahi ka ni Abraham. Alam nyo ba, kahit yung mga unbelievers, pag blinis kayo, i-bless din sila ng Lord. Amen po ba? Sabi nga ni Jesus Christ, kahit na lamig na tubig lang ang ibigay mo sa lingkod ng Lord, pagpapalain ka ng Diyos. Amen? Kapag sabi rito, the one in him who dishonors you, I will curse. And in you, sabi rito, and in you, all the families of the earth shall be blessed. Wow. Lahat ng pamilya sa buong daigdig magiging pagpapala. Saan ang pinag-uusapan dito? Ang pinag-uusapan dito, kapatid, it's a blessing. Amen po ba? Nakasugpong ka. Sabi ni nakamarkot ka, markotid ka, nakasugpong ka sa lahi ni Abraham. Mga kapatid. Kaya ikaw at ako, spiritually, by faith through the Lord Jesus Christ, lahi ka ni Abraham. Amen? Kamag-anak mo si Abraham. Kung anong promise ng Lord kay Abraham,
pwede mo siyang i-claim. Pwede mong i-claim. Alam niyo, maraming frustration si Abraham. Sa family. Ang tagal na nilang magkasama ni Sarah, hindi sila nagkaroon ng anak. Nakita ng Lord ang kalungkutan ni Abraham at ni Sarah. Si Sarah hindi nakapaghintay. Nakita niya si Abraham na malungkot. Alam niyo, yung mga totoo nagmamahal, pag nakita niyo po yung husband niyo na malungkot, malungkot din kayo. Yung mga totoo nagmamahal. Pero yung mga asawang walang pagmamahal, pag nakita malungkot ang asawa, buti nga sa iyo. Si Sarah masyadong concern kay Abraham. Kaya lang nasubrahan naman yung pagka-concern ni Sarah kay Abraham. Sabi ni Sarah, ay malungkot ka. Kasi wala nga silang anak. Nakita mo yung katulong natin, ang sexy? Sipingan mo. Grabe pagmamahal yan, no? Ate Sally, kaya mong gawin kay Kuya Rodi yun? Sabi ni Ate Sally, pupugutan ko siya. Grabe yung pagka-concern. Alam nyo, ito mga kapatid bago sila pinagpala ng Lord, dumanas sila ng frustrations sa family. Grabe yun, yung ganong kapatid. And then, siyempre, si Abraham, grinab naman yung opportunity. Grinab yung opportunity eh. Pumayag niya yung asawa eh. Brother Melchor, kung papayagan ka ba ni Ate Lini, gagawin mo? Kaya pa ba? Ha? Kaya pa? May mga lalaking oportunidad din eh. Oo, pinayagan eh. Ano pang gagawin? Sinipingan. Sino yung kasiping na ni Abraham? Sino yung katulong? Si Hagar. Mga chismosa kayo Pagka ganun ang istorya sa Biblia, alam na alam nyo eh. Si Hagar, sinipingan agad ni Abraham, walang pakundangan. Nagkaanak sila, ang kanilang anak ay pinangalanang Ismael. Doon ang galing ang lahi ng mga Arab countries. Doon ang galing ang mga Islamic. Yung mga naging Muslim ngayon, doon galing sa lahi ni Ismael. Yung lahi naman ng mga Hudyo, galing po sa lahi ni Isaac. Nagkaanak na sila. Kaya lang, siyempre, nung sila'y magkaanak, mga kapatid, alam nyo, pagka dalawang pamilya sa loob ng bahay, dalawang asawa, hindi kayo matatahimik. Kaya pagkasabi sa katabi mong tatay, isa-isa lang. Isa lang. Hintayin mo mabalo ka. Isa lang. Alam nyo, nagkagulo sila. Nag-aaway na si Hagar at saka si Sarah. Nagsiselos na si Hagar. Ay si Sarah kay Hagar. Wala na pong katahimikan, mga kapatid. Alam niyo, pagka marami kang pamilya, wala kang katahimikan sa buhay. Amen ba? Gusto niyo pang gayahin si Solomon na naka 1,700 ang pinakasalan, 300 ang kanyang kabit. Saan natutulog si Solomon? Kahit may palasyo, saan natutulog? Sabi ng Proverbs? Sa bubong. Guwapo-guwapo ka pa, sa bubong. Bakit sa bubong? 1,000 ang nadadakdak kay Solomon. Ay mga anak pa ng hari yun, mga kapatid. Sa mga mag-aasawa, mararanasan ninyo yan. Isang asawa lang, pag nagdaldal, wala ka na sa sarili. Makakalimutan mo na lahat pag nagdaldal na ang asawa. Pasok sa buto at sa puso. Di ba? Kaya yung mga senior citizen na wala nang madadalan at nagdaldal dito sa church, pabayaan nyo na lang. Kasi wala nang madadalan sa bahayan, dito na lang sa church nagdadaldal. Pero mababait ang ating mga senior citizen. Amen? Palapakan natin si Lord. Ganun ang frustration ni Abraham, kapatid. Pero, binigyan sila ng anak ng ating Panginoon at ang anak ni Sarah at ni Abraham ay si Isaac. Wow! Grabe, nung nagkaanak si Abraham, kapatid, kay Isaac. Si Isaac, paboritong anak ni Abraham. Yung kanyang buong pansin, nandoon na palagi. Parang si Pastor Edmar lang at si Zeth.
Mula nung lumabas si Seth, hindi na po nakapaglaro ng bilyar si Pastor Edmar sa amin. Wala na. Napunta na kay Seth. Mga kapatid, sinubok ng Lord si Abraham. Sabi ng Lord, mas mahal mo na yan, Abraham, kaysa sa akin. Ihandog mo sa akin yan. At ang paghahandog, kinakailangan yung papatayin, burnt offering ang gagawin. Pero walang pag-alinlangan si Abraham. Gagawin talaga niya. Kasi sabi ron, alam ni Abraham na kayang bumuhay ng patay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Sabi ng Lord kay Isaac, the Lord will provide. Amen? Mga kapatid, kung atin titignan, paano ba ni Abraham natanggap ang blessing? Titignan natin sa ating outline. Outline of the text. Sabi riyan, God's blessing, God's blessings will be received through His command. Paano matatanggap ang blessing? Sa pamamagitan ng kanyang utos. Noong si Lord, inutusan si Abraham, sumunod ba si Abraham? Sumunod. Hindi sinabi ni Abraham, ay tumigil ka, matanda na ako, Panginoon. Ang daming mas bata-bata dyan, sila na lang. Tumanggi ba si Abraham? Hindi. Ay Lord, anuhin ko pa yan? Mayaman na ako dito, dami kong katulong, dami kong sundalo. Maghanap ka na lang ng iba dyan na naghihirap, yun ang pag-abroadin mo. Kasi abroad ito pupunta sa ibang bayan Pero sumunod ba si Abraham? Sumunod. Sabi nito, now the Lord said to Abraham, go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you. God commanded Abraham to go. Pangalawa, sabi diyan, God gave a complete direction to where Abraham would go. Sabi roon, pumunta ka sa lupain ng Kanaan at ipapakita ko sa iyo. Ang hirap kaya yung lilipat ka ng tirahan, kapatid. Ang hirap. Yung maglipat ka ng tirahan, ang hirap. Lalo na katulad kay Abraham, ang daming mga dala-dala. At alam niyo, may kaibigan si Abraham, pamangkin niya, hindi humiwalay sa kanya. Sino yung pamangkin ni Abraham? Si Lot. Oo. Pag ikaw ay maganda ugali mo bilang tito, may mga pamangkin kang nagmamahal sa iyo. Amen ba mga kapatid? Amen. Ako po, may talagang malapit ako sa aking mga pamangkin, mga kapatid. Kahit na hindi humihingi ng baon, inaabutan ko yan ng baon. Nung nakapagtrabaho na, nakarang araw, nag-message sa akin gabing-gabi, to, pa-forward niya yung Gcash mo to. Pamangkin ko yon. Hindi ko na tinanong kung bakit. Gcash na yun Sinabi ko na, thank you. Kaya lang, alauna ng madaling araw, hindi pa dumarating. Hindi ako makatulog. Napadala na ba? Oo, nakapagpadala alas 5 ng madaling araw, wala akong tulog. Kaya maganda po mag-invest kayo talaga. Si Abraham, maganda ang karakter ni Abraham. Napamahal si Lot sa kanya. Kaya lang si Lot, para may kagulangan naman, nung dumating na sila sa lupain, sabi ni Abraham, Lot, mamili ka na kung saan ka gusto. Sabi ni Lot, ako dito sa kapatagan, yung malapit sa ilog, akin to. Hindi alam ni Lot na yun ay magiging Sodoma at Gomora. Si Abraham, kung saan yung bundok na halos hindi mabuhay ang pananim, doon si Abraham. Kaya pag nagparaya ka, pagpapalain ka, si Lot may kasakiman din Pinili yung maganda. Kaya lang naging compromise ang pamilya ni Lot, kaya naparusahan sila ng Lord. Una, God's blessing will be received through His command. Kung hindi sumunod si Abraham, may Israel ba ngayon? Wala. Kung hindi sumunod si Abraham, may kaligtasan ba ang mga tao dahil sa lineage ni Abraham? Sabi ng Matthew chapter 1, ang lahi ni Kristo ay galing sa lahi ni Abraham at galing sa lahi ni David, mga kapatid. Kaya napagpala ang buong daigdig, hindi lang sa material na bagay, kung hindi sa kaligtasan na dulot ng ating Panginoong Hesukristo. Amen ba mga kapatid? Palakpakan natin si Lord. Kaya pag tinawag ka ng Panginoon, mga kapatid, huwag ka nang tumanggi. Huwag mo na idahilan ng edad mo. Hindi ka na talaga babata. Tuloy-tuloy na yan. Amen ba mga kapatid?
Kung ikaw bata pa, tinawag ka ng Lord, huwag ka nang tumanggi. Pribilehiyo na maglingkod tayo sa Diyos, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Pangalawa, God's blessings will be received through His promise. Kaya pag tinawag ka ng Lord, panghawakan mo ang kanyang mga pangako. May pangako ba si Lord? Meron. Ano pangako ng Panginoon? He promised a great nation through Abraham. He promised a great blessing, not only to Abraham, but to all the families of the earth. He promised to Abraham that he would be a blessing to others. Alam niyo po, gusto ng Lord na mag-level up ka. Mag-level up po kayo sa pagpapala. Amen? Paano ba, Pastor, mag-level up sa blessings? Minsan, o hindi minsan, pangkaraniwan, ikaw ay nangangarap na pagpalaing ka, Lord, i-bless mo ako para sa family ko. I-bless mo ako para sa anak ko. I-bless mo ako para sa ganito. Kapatid, mag-level up ka. Ang ipag-pray mo, Lord, i-bless mo ko para gamitin ako na i-bless ang ibang mga tao. Amen ba, mga kapatid? Blessed to be a blessing. Ang sabi nga ni Warren Buffett, sabi na, ang mayaman ay hindi yung bumibili ng kotse at binibenta. Hindi yung bumibili ng lupain at binibenta. Buy and sell. Ang totoong mayaman, bumibili at nagbibigay. Amen ba, mga kapatid? Yan. Kaya pwede kang maging blessing. Mag-level up ka. Dati gusto mong ikaw yung ililibre, ngayon ikaw na ang manlibre ng sitsaron. Huwag agad doon sa mga mamahalin. Kung ano lang yung kakayanan mo. Amen ba, mga kapatid? Alam niyo yung mga Koreano, isang karakter ng Koreano, kapatid, na grabe sila pagdating sa giving. Pagdating sa giving. Alam niyo, mating kami ng seminar, no? Pag upo namin ganyan, mamaya-maya may dumarating, may nagbibigay ng mga candy. Koreano yun, ha? Tumutulo-tulo pa yung mga laway dito. Mamaya-maya may umiikot, may nagbibili ng tawil. Uy, may tawil na naman tayo. Mamaya-maya may umiikot na naman, may nagbibigay ng tinapay. Uy, may tinapay na tayo, may tawil pa, may. Hanggang matapos yung seminar, kapatid, ang aming bag puno po ng blessing. Kasi maya-maya, nag-aabot sila ng blessing. Kami mga Pilipino, gustong-gusto namin, thank you, Lord. Pero alam niyo, pag-uwi namin, sabi ni Pastor Manny, yung pastor doon na matanda na, mga pastors, naiyak ako kanina. Nakinig naman kami. O ba't naman, pastor, naiyak ka? Ang dami natin blessing. Umiyak ako kay Lord. Kasi ang iniisip ko, sabi ko kay Lord, Lord, gawin mo kaming katulad sa kanila. Na sila'y daluyan ng blessing. Hindi yung tumatanggap lang kami ng blessing. Amen ba, mga kapatid? Pakisabi sa katabi mo, mag-level up ka. Yan. Paano mag-level up? Pag may blessing ka, anong gagawin? Anong gagawin? Mag-bless ka. Pwede ba pagpasok ng December, first Sunday ng December, magdala na kayo ng mga blessings? Amen ba, mga kapatid? Kasama ang mga pastors. Magdala na tayo ng blessing at i-bless na natin yung mga dapat i-bless. Amen po? Halimbawa, mauna ka rito. Ang sino mang unang papasok sa pintuan na yan, ang siyang bibigyan ko. O di dapat maaga na kayo. Amen ba, mga kapatid? Mag-level up tayo. Kung dati ikaw ang nililibre, ngayon ikaw na ang manlibre. Hindi yung makanarinig ka, uy, may kapatiran galing sa ibang bansa. Kailan kaya tayo ililibre niyan? Dapat kahit may mga kapatiran galing sa ibang bansa, tayo ang manlibre sa kanila. Amen? Pero pakagat lang din yun. Kasi pag binigyan mo ang tao, lalong magbibigay sa'yo. Pag damutan mo ang tao, lalo kanyang
pagdamutan. Amen po ba mga kapatid? May kapatiran tayo galing sa ibang bansa, nilibre natin, siya ang umiyak. Pastor, salamat po. Hindi namin nakalain na ganito po pala. Oh, sabi ko kapatid, kasama ka sa family. The more you give, the more you will be blessed by God. Iwasan na po natin ang maging, amen? Maging, ba't hindi nyo mabanggit? Iwasan na po natin maging, dapat maging giver. Sabi ng isang bishop, Bishop, may trabaho na ba anak mo? Sabi ko, mayroon naman na. Nagbibigay ba siya sa'yo? Sabi ko, nagbibigay naman. Hindi lang ako ang binibigyan, pati si Ate Lisa. Binibigyan kami, bawat isa sa amin. Bakit yung anak mo? Bishop, talagang hindi nagbibigay eh. O sabi ko, i-review mo, Bishop, baka wala kang investment sa anak mo. Kasi may mga magulang na nagpalaki ng anak, walang investment sa anak. Walang magandang relationship, hindi nag-i-invest sa anak. Kaya ngayon, yung anak niyo po, mag-invest na po kayo. Kaya ako bawat bigay kay Ezekiel, sinasabi ko, nak, investment yan. Sinasabi ko, alam niya yan. Nak, investment yan. Anak, nakatanggap ka na ba ng 13-month pay? Ba't mo alam? Dapat may investment ka, hindi yung pagdadamutan mo yung anak mo. Pag pinagdamutan mo yung anak mo, talagang pagdadamutan ka rin yan. Amen ba mga kapatid? Kaya yung mga anak na hindi pinagdamutan ng mga magulang, pinakisamahan ng mga magulang, hindi binibigyan ng sakit ng ulo ng mga magulang, mamahalin ka rin ng inyong mga anak. Palapakan natin si Lord. It is more blessed to give than to receive. Bakit pinagpapala ng gusto ng Lord ang mga nagbibigay kaysa tumatanggap? Kasi yung mga nagbibigay, pinapadaloy ng Lord ang pagpapala sa kanilang buhay. Hindi sila mauubusan. Pero yung tumatanggap, nag-iintay lang kung sino magbibigay sa kanila, kapatid. Kaya dapat anong sabi? Level up. Amen po ba? Palapagan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Alam niyo pa ba dito sa missions? Naikwento ko lang sandali. Marami akong mga kasama, mga pastor, mga misyonary din. Pag ako po ay minatanggap na support mula po sa inyo, papuntang mission, hindi ko po inuuwi sa bahayan, kapatid. Pagdating doon sa missions, nakita ko yung mga pastor natin doon sa Palawan, sa ibang lugar, kapatid, sa mga tribo. Grabe po, hindi pa nakakain sa restaurant, hindi pa nakakain sa SM. Kapatid, talaga pong pinakain natin doon. At sabi niya, Pastor, salamat po. Napakayaman mo pala, Pastor Robert. Sabi ko, mayaman si Lord na ating pinaglilingkuran. Kasi yung support ng mission, hindi ko po inuuwi sa bahay para gamitin ko po sa aking pangangailangan. Talagang tinutulong natin yan doon, kapatid. Ang tingin nila sa akin, mayaman po ko. Pero kiniklaim ko na rin. Kasi ang Diyos ni Abraham ay Diyos ko. Amen ba mga kapatid? Amen? Praise God. Palapakan natin ang gusto ng Panginoon. God is the same God yesterday, today, and forever. Kaya pag sinabi mo mahirap ka lang, i-review mo ang buhay mo, kapatid. Kasi ang Diyos ni Abraham, ang Diyos na pinaglilingkuran mo, ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpapakailan-kailanman. Palapakan natin si Lord. Hallelujah! God's blessings will be received through His promise or promises. Kapatid, may mga pangako ang ating Panginoon. Pangatlo at panghuli, God's blessing will be received through His promotion. I will bless those who bless you. In him who dishonors you, I will curse. In you, all the families of the earth shall be blessed. Sabi diyan, respecting and honoring the man of God equals, ano sabi? Blessing. Alam niyo po yung mga man of God, hindi lang po yung mga pastors. Lahat ng mga membro sa church, mga men and women of God. Amen ba mga kapatid? Pag nirespeto mo yung katabi mo, yung kapatiran mo, nirespeto mo siya, kapatid, ino-honor mo siya, binibless mo siya, ang katumbas niyan ay pagpapala. Pero kung dinidishonor mo,
ang mga lingkod ng Panginoon, kapatid. Ang mga kapatiran, dinidishonor mo. Hindi mo nirespeto. Chinichismis mo pa. Imbis na tulungan. Anong sabi? Curse. Tinan mo ito. Dishonoring the man of God equals curse. I will bless those who bless you. In him who dishonors you, I will curse. Kaya kapatid, ang hirap po eh. Kaya ako kahit po mga bata, iginagalang ko yan. Kahit yung mga senior citizen, inirespeto ko yan. Bakit? Sila po ay anak ng Diyos. Amen ba mga kapatid? Kaya pag nirespeto mo yan, ang dulo niyan, ang resulta niyan, pagpapalain ka. Kaya kahit dito mga senior citizen, kahit ako yung naordinang ng bishop, ako po nagmamano sa kanila. Bukod sa malapit na ang December, paggalang yun eh. Amen ba mga kapatid? Pag nakita ko si Kuya Nestor, nagmamano ako. Si Pastor Boy, nagmamano ako. Si Kuya Piping, nagmamano ako. Kapatid, bakit? Pagrespeto yun. Yun po ang ating kultura ng pagrespeto, yung nagmamano ka. Pag dinishonor mo yung mga yan, kapatid, mga anak ng Diyos yan, niligtas ng Panginoon, binayaran ng kanyang banal na dugo yan. Ang katumbas yan ay curse. Kaya yung mga nandudusta ng pastor, kapatid, delikado. Mayroong isang pastor nagkasala, dinusta ng elder, matindi ang pandudusta. Ang anak niya, nayari, kalukimya, may curse eh. Huwag mandusta ng mga lingkod ng Lord. Amen ba mga kapatid? Pag ginalang niyo ang mga lingkod ng Lord, may blessing. Sino may sabi? Sino may sabi? Sino may sabi? Si Pastor Robert? Hindi. Sino may sabi? Ang Diyos. Kaninong Diyos? Diyos ni Abraham. Palapakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Sabi rito, the message of the text, God is the God of promise. Totoo? Pag si Lord nangako, hindi napapako. God is the God of promise. Pangalawa, God is the God of provision. Si Lord, kapag nangako, kapag nag-utos ang ating Panginoon, nag-command, mayroon siyang provision sa'yo. May isusupply si Lord, the blessing para sa'yo. Hindi siya magpapabaya sa'yo. Nag-full time po ako sa ministry, that was 2000. Paalam ako kay Sister Lisa, Ma'am, magpo-full time ako. Nakangiti siya. Salamat kay Lord, Pam, at tutugong ka sa panawagan. Ay siyempre, pioneering pa lang ang tungko sa panahon na yon. Dahil 1998 yan na-plant ang church. 1999, isinilang si Ezekiel. Year 2000, nag-full time ako. Totally, iniwan ko yung kumpanya na aking pinapasukan. Pero yung wife ko, nakangiti. Pero ako parang lutang, no? Bago ako mag-resign. Naglalakad-lakad ako sa SM Fairview. Bago pa lang SM Fairview nun. Sabi ko, Lord, tama ba yung gagawin ko? Susunod talaga ako sa'yo. Eh, ang tithes and offering sa tungko, during the time, 600 pesos. Minsan 900, malaki na, maka 1,000 ka. Ang magkano lang binibigay sa amin, kapatid, dati tumatanggap ko ng 200 isang linggo. Lord, tama ba to? Alam niyo, pangungusap sa akin ng Lord, wala akong lingkod ng Diyos na pinabayaan. Kahit yung mga kulto na nagdadala ng Word of God, hindi ko sila pinabayaan. Kung ang iiwanan mo isang employer, marami akong employer na ibibigay sa'yo. Hindi kita pababayaan. Mula nung ako po ay nag-full time nung 2000, 2026 na po, magto-2026 na. Kailanman ang Diyos na aking pinaglilingkuran, hindi po nagkulang pa. Hindi rin po ako nangutang sa mga members. Tanungin niyo po ang ating mga matatagal na member dito, nangutang ba yan si Pastor Robert? Hindi rin po. Kasi naniniwala ako na ang Diyos na aking pinaglilingkuran ang magsusupply sa aking pangangailangan. Amen? Kaya si Lord, pag tumawag, may pangako. At pag si Lord na nangako, hindi napapako. At pag si Lord nangako, kapatid, mayroon siyang provision na ibibigay sa iyo.
Palapakan natin si Lord. Nagpagawa ako ng bahay. Walang alam ang mga elders. Nangitim ako mga kapatid. Ang pera ko lang 13,000. Nung nagukay ako ng pundasyon, hindi pa lumutang sa pinakalupa ang aking pader. Naubos na yung 13,000. Sabi ni Kuya Noel, Pastor, ba't ka nangitim? Ang membro nun dito sa church, wala pang 20. Ba't ka nangitim? Mahirap naman magsinungaling. Kasi ayaw ko magparinig eh. Sabi ko, nagkukonstruction ako, kuya eh. Saan? Akala niya, pumapasok ako construction boy. Sabi ko, gumagawa ko ngayon ng bahay ko eh. Ba't di mo sinabi? Para makatulong kami. Pinuntahan agad ako ni Kuya Oka. Mas Kuya Oka, kapatid, masungit yun. Pero sobrang bait nun. Pinuntahan ako, Pastor, nagpagawa ka pala ng bahay. Pastor, pumunta tayo sa hardware. Kukuha ka doon, tapusin mo ang bahay mo. Ako ang magbabayad, Pastor. O di ba? Sabi ko, Lord, grabe naman to. Sabi ko, Kuya, may mga luma pa akong yero. Nahiya naman ako, hindi ko tinapos. Okay na yung mabubungan ng konti, walang flooring, nilagyan ko ng sako, nilagyan ng floor mat, doon na kami humiga. Sabi ko, Kuya, okay na yan. Okay. Kaya pag kayo naman blessed, huwag niyo samantalahin. Lalagyan niyo pa ng granite. Oh. Mga pastors na nandito, huwag niyo samantalahin ang inyong mga members. Amen? Huwag nating samantalahin. Hayaan mong sila magsamantala sa'yo sa pagtulong. Hindi ko makalimutan si Kuya Oka. Sabi niya, Pastor, may is-is ka? Wala pong is-is ko eh. Nahinto eh. Di ako ng pastor, magbabayad sa is-is mo. Kaya nung nakaraan, dinalaw ko siya. Kasi hindi na po siya makabangon, mga kapatid eh. Magbi-birthday pa naman. Tapos na birthday niya. Di pa, no? Hindi pa naman siya makabangon, mga kapatid. Dinalaw ko nung nakaraan. May dala akong ballpen at saka papel. Hindi naman siya gano'n makapagsalita na binigay ko. Sabi niya. Sabi ko, permahan mo na yung mga apartment mo, iwan mo na sa akin. Tumawa, sabi niya. Naka-Estela daw. Alam niyo po, dumukot ako ng pera, binigyan ko po ng 200, umiyak si Kuya Oka. Sabi ko, Kuya, may kasunod pa yan sa Christmas. Bibigyan kita. Niyakap ako ni Kuya Oka, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, sa totoo lang, pag si Lord tumawag, may pangako. Panghawakan niyo po ang pangako ng Diyos. Pag ang Diyos nangako, hindi napapako. Pag ang Diyos nangako, mayroon siyang provision na binibigay. May support na binibigay. Pag tinawag ka ng Lord sa business, may pangako si Lord sa iyo. At hindi ka pababayaan ng Lord. Pag tinawag ka ng Diyos sa ministry, hindi ka pababayaan ng Lord. Pag tinawag ka ng Diyos sa trabaho, pauunlarin ka ng Panginoon. May promotion ng ating Panginoon. Amen? Palapakan natin si Lord. Hallelujah! Kaya sabi nito, God is the God of promise. Number 2, God is the God of provision. Number 3, God is the God of promotion. When God promises, He will provide. When God provides, He will promote you. Grabe, no? 3 talata lang itong pinag-uusapan natin. Pero mayroong promise, may provision, at may promotion. Saan makukuha ang promotion? Saan makukuha ang promotion? Kay Lord. Saan makukuha ang promise? Kay Lord. Saan makukuha ang provision? Kay Lord. Sasabihin mo, Pastor, wala kaming sariling bahay. Panghawakan mo ang pangako ng Diyos at sumunod ka sa kanyang mga utos, magkakaroon ka ng sariling bahay. Amen ba, mga kapatid? Yung nangungupahan, magkakaroon ng sariling bahay. Yeah. Si Teacher Lai, allow me, Teacher Lai, to reveal your life. Nagba-Bible study ako kay Kuya Noel. Ayaw umaten. Pag nakita ko, pumapasok agad sa loob. Ay yung bahay niya, nandun yung likod, dingding lang ang pagitan, nandun din ako nagba-Bible study. Habang nagba-Bible study pala ako, tumatanggap siya sa Panginoon. Tapos pag mga ilang buwan, hindi na siya tumatakbo. Doon na. Nakasalampak yan doon si Atilay, gumagawa ng basket. Kinukwentuhan ko, sabi ko, Atilay, kumusta?
Okay lang po, pastor. Taga saan ka? Bicolano naman ako, pastor. Ay, saan sa Bicol? Saan ka sa Iriga? Sa Albay? Norte siya. Ganyan siya. Sabi ko, ano ba ang tinapos mo? Ay, teacher man ako, pastor. Sa education ako, pastor. Ha? Teacher ka ba? Ba't ayaw mo magturo? Ay, walang pagkakataon, pastor eh. Wala rin akong backer. Mayroon akong kaibigang may eskwelahan. Ipapasok kita. Ayan, lapit lang. Nasa Muson lang din yung kaibigan kong may eskwelahan eh. Si Kuya Yuli. Kuya Yuli, tanggapin nyo naman po ito si Atilay. Pumasok si Atilay. Magkano sahod mo na, Atilay? 2,500. Pero nakapagturo siya sa private school. Nung siya nakapagturo, sabi ko, Atilay, ako yung nangungulit. Atilay, mag-exam ka kaya sa board exam para makapasok ka sa mga public. Sabi niya, pastor, wala akong pang-review. Wala akong ano. Sabi ko, hindi, the Lord will provide. Hindi siya nag-review sa review center. Walang pambayad. Nag-exam. Ang nireview niyo yung dating mga libro niya sa elementary. Alam niyo, nag-exam siya, wala pa siyang, mayroon niya yatang uniform dati nung ikay mag-exam. Anong dapat na uniform? White. Ang suot niya, pula. Hindi ko nakalimutan, Atilay. Nag-exam siya. Ako pinag-pray ko, Lord, si Atilay, makapasa. Alam niyo, dumating ng madaling araw, parang hating gabi, dumating ang kanyang result. Kapatid, ako ang talagang tumingin doon sa internet. Huy, Rinaldo Lorelay, nakapasa. Tumawag ako sa kanya. Atilay. Bakit, pastor? Nakapasa ka. Isa ka ng ganap na guro. At nung siya pumasa ng guro, hindi na dumaan niya ng teacher's aid. Siya talagay naka-ranking na talagang teacher 1 na kaagad. Anong teacher ka na ngayon, Atilay? Teacher 3 ka na? Compute nyo kung magkano sahod yan. Atilay, magdi-December na. Alam nyo, si Lord, pag tumawag, imagine nyo kung hindi na ako kinausap. Lahi pala ako ni Abraham. Ini-stab-stab niya ako nung una. Kasi Bisaya nga din ako. Ay, nung kinausap niya ako, kapatid, kung hindi siya dumalo sa Bible study, si Atilay ngayon, talagang, nagmumukha ng basket. Pero salamat kay Lord. Talaga si Lord, pag tumawag, may pangako. I-claim mo yung promise. Pag claim mo ang promise, si Lord may provision. At pag may provision, mayroong promotion. Palapagan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. We'll go to our conclusion. Sabi rito, when you obey God to do the works, He will use you to be a blessing to others. Amen? Ano ang sekreto? Pag-obey. Si Abraham, nag-obey kay Lord. Kaya sabi roon, Abraham was looking. When Abraham obeyed, sabi ng Hebrews chapter 11 verse 10, Abraham was looking for a city that has foundations, whose designer and the builder is the Lord. Kaya si Abraham sumunod, hindi lang sa mga material na bagay, nakita ni Abraham ang langit. Kaya sa sumunod, kasi mayroong mansion sa langit na papasukan si Abraham. Kapatid, ang blessing na ibibigay sa iyo ng Panginoon, hindi lang sa present time na ito, kung hindi sa kabilang buhay, may nakalaan na pagpapala para sa iyo at para sa akin. Amen ba mga kapatid? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Ang tanong ko po ngayon sa inyong umaga, kumusta po ang inyong relationship sa Diyos ni Abraham na nagbibigay ng promise, ng promotion, ng provision? Kumusta po ang inyong relationship sa Diyos ni Abraham? Amen ba mga kapatid? Kumusta ang inyong pananampalataya? Kumusta po ang inyong pagsunod? Kapag sumunod ka sa Diyos na ito, kapatid, panghawakan mo ang kanyang promise at panghawakan mo ang kanyang provision at makukuha mo ang iyong promotion. Amen po. Amen po. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay.